Ang bahay sa tabing ilog sa isang maliit at tahimik na bayan, matatagpuan sa dulo ng kalsada na hindi gaanong pinapansin ng mga tao. May nakatayong isang lumang bahay na nasa tabing ilog. Ang bahay ay kilala bilang Bahay ni Aling Rosario, isang matandang babae na dati ay naninirahan doon ng mag-isa. Ngunit isang araw, biglang nawala si Aling Rosario nang walang bakas. Mula noon, ang bahay ay naging pabula ng mga kwentong pang-engkanto at kakaibang pangyayari. Si Carlo, isang mag-aaral sa ika-12 na baitang, ay mahilig sa mga misteryo at supernatural na bagay. Madalas niyang marinig ang mga kwento tungkol sa lumang bahay sa tabing ilog, pero hindi pa siya nakakapunta roon. Isang gabi, habang naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan, si Miguel at si Liza, sa kanto ng kanilang barangay, napag-usapan nila ang tungkol sa bahay. Alam mo bang sinasabing may multo doon? Sabi ni Miguel, na medyo kinakabahan habang nagsasalita. Sinasabing madalas daw silang marinig na umiiyak sa loob ng bahay tuwing gabing madilim. Tumawa si Liza, na tila hindi man lang nababahala. Hindi ako naniniwala sa mga ganoong kwento, baka gusto lang nilang takutin tayo. Ngunit si Carlo ay mas seryoso, gusto ko talaga puntahan yun. Hindi ako mapupuwersa hanggang hindi ko makikita ng sarili ko kung ano talaga ang nandoon. Napatingin sila kay Carlo, na may halong pagtataka at takot. Sige na, ikaw na naman, ani Miguel, baka mamaya, makakita ka ng multo. Pero bakit hindi natin subukan? Kung totoo nga ang mga kwento, baka makita natin ang misteryo, sagot ni Carlo, na may kislap ng kasiyahan sa mata. Matapos ng ilang sandali ng paghahambing-hambing, napagdesisyonan ng tatlo na pupunta sa bahay kinabukasan, pagkatapos ng kanilang klase. Kinabukasan, hapon na nang dumating sila sa harap ng lumang bahay, napakalaki at malayo ito sa iba pang mga tirahan sa paligid. Ang pintuan ay yari sa matigas na kahoy, na may mga kalawang na bakal na nakakabit, may mga salamin sa bintana, pero kulubat na at puno ng alikabok. Sa likuran, ang ilog ay tumatakbo ng tahimik, parang naghahabol sa mga lihim ng bahay. Handa na ba kayo? Tanong ni Carlo, na may hinto ng kaba sa tinig. Oo, pero wag tayong magtagal, sagot ni Miguel, na tila medyo kinakabahan. Liza, sa kabilang banda, ay patuloy na walang takot. Sige na, buksan na natin ang pintuan. Carlo ay unang pumasok. Nang buksan niya ang pinto, biglang bumukas ito ng may malakas na ingay na tila parang hinihikab ng malaking hayop. Ang loob ng bahay ay madilim at mabaho. Napansin nila ang mga lumang larawan na nakabitin sa dingding, mga larawan ng isang matanda na mukhang si Aling Rosario. Pero may isa sa mga larawan na tila hindi katulad ng iba. Ang mata ng babae sa larawan ay tila nakatingin sa kanila, kahit saan sila tumingin. Hay nako, Carlo, dapat ba talaga natin itong ipagpatuloy? Tanong ni Miguel, na tila gusto nang umalis. Hintay lang, tingnan natin kung may makikita tayo, sagot ni Carlo, na patuloy na naglalakad papasok sa loob ng bahay. Dumiretso sila sa isang silid na tila isang silid tulugan, ang kama ay puno ng alikabok. At may mga lumang damit na nakatago sa sulok. Nang humarap sila sa salamin na nasa gitna ng silid, bigla silang napagtanto na ang kanilang refleksyon ay nag-iiba. Nakita nila ang kanilang sarili, pero may kasamang isang batang babae na nakatayo sa likod nila. Ang bata ay may mahabang buhok, puting damit, at mga mata na tila walang laman. Hindi siya gumagalaw, pero ang kanyang mga mata ay nakatingin diretso sa kanila. Ano yan? Sigaw ni Miguel, na agad-agad umatras. Napalingon sila, pero wala silang nakita sa likuran nila. Nang tingnan ulit nila ang salamin, nawala na ang batang babae. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagmadali silang umalis sa bahay, pero habang naglalakad sila pauwi, napansin nila na ang ilog sa likuran ng bahay ay biglang naging tahimik,
walang tunog ng tubig na dumadaloy, at ang buwan ay tila sumisilip sa kanila mula sa kalangitan. Biglang may narinig silang manipis na tinig mula sa likuran nila, "Sama mo ako, sama mo ako." Napalingon sila, pero wala silang nakita. Ang boses ay tila galing sa mismong hangin. "Sino yan?" tanong ni Liza, na ngayon ay tila medyo kinakabahan. Nang tingnan nila muli ang ilog, nakita nila ang isang bata na nakatayo sa gitna ng tubig. Siya ay pareho ng bata na kanina nilang nakita sa salamin. Nakatingin siya sa kanila, at biglang sumigaw. Nagulat silang lahat, at agad-agad tumakbo pa uwi. Pero habang tumatakbo sila, nararamdaman nilang may sumusunod sa kanila, parang may mga yabag sa likuran nila. At ang boses ay patuloy na sumisigaw, "Samahan mo ako." Pagdating nila sa bahay ni Carlo, agad silang pumasok at pinagkwentuhan ang lahat ng kanilang naranasan. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, binisita nila ang isang matanda sa kanilang barangay upang tanungin tungkol sa bahay at sa bata na kanilang nakita. Si Rosa, sabi ng matanda, na tila may lungkot sa kanyang mga mata. Siya ay anak ni Aling Rosario. Isang araw, nang bata pa siya, nahulog siya sa ilog at namatay. Hindi siya nakapagpatuloy dahil sa kanyang kamatayan. Sinasabing hanggang ngayon, hinahanap niya ang kanyang ina, na kalaunan ay nawala rin sa mundo. Nang balikan nila ang bahay kinabukasan, wala na silang nakita. Ang bahay ay tuluyan ng sira at walang tao, pero kapag gabi, madalas pa ring marinig ang boses na umaalingaw-ngaw mula sa ilog, "Samahan mo ako?" Hanggang ngayon, ang bahay sa tabing ilog ay patuloy na pinapasinungalingan ng mga tao, pero ang mga taong marunong ay alam na ang misteryo ng lugar na iyon ay hindi para galawin. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. For more stories, please subscribe my YouTube channel.